Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. limangput-tatlong taon. Higit kalahating siglo na ang nakalilipas nang magdeklara ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. ng batas militar sa Pilipinas. Ang buong bansa napasa ilalim sa kamay na bakal. Ang presidente at ang kanyang termino, mas pinahaba. Pero ang mga tao noong panahong ito, walang boses at mistulang borado ang karapatan. Countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. September 21. Sa iba, maaaring komemorasyon lamang ito ng isa sa makasaysayang pangyayari sa bansa. Hindi ba madalas naman natin itong ginagawa? O para naman sa iba, pagkilala ito sa panahon na nagbigay daan tungo sa tunay na demokrasya. Pero sa bawat taon na dinadalaw natin ang bahaging ito ng kasaysayan, hindi ba natin naisip na tila nananariwa naman sa alaala ng mga biktima at pamilya ng biktima ng martial law, ang mga buhay na nasayang, mga panahong binalot ng takot at puno ng karahasan. Sa ngayon, iilan na lamang ang nabubuhay na martial law survivors, pero ang kanilang kwento, nagpapatuloy sa kanilang mga pamilya. Maswerte ako at nakatagpo ko pa si Tony Serrano. Si Tony ay anak na babae ni isa Gani Serrano, o para sa marami, si Gani o si Sir Gani. Si Gani ay isa sa mga boses na tumindig at binigyan ng bigat at buhay ang aktivismo noong martial law. Pero kagaya ng marami sa kanyang uri, si Gani ay nakulong din dahil sa pagtutol sa gobyerno. Umupo ako kasama si Tony at pinag-usapan namin ang kanyang naging karanasan. 4 na taong gulang lamang siya noon nang simula na siyang mamulat sa madilim na realidad na kinakaharap ng kanilang pamilya. Ngunit maski musmos pa lamang, litaw ang paninindigan ng mga magulang niya sa buhay na kinalakihan niya. Sa simula ng aming kwentuhan, agad naming binalikan kung paano nga ba nagsimula ang pagiging aktivista ng kanyang ama, na hanggang ngayon ay malaki ang impluwensya sa kanya. Looking at his family kasi parang mukhang sa kanya nagsimula. And siguro dahil din nandun siya sa panahon kung kailan dumami ang kaso ng mga injustices, mga human rights violation, no? Di ko rin naman masasabing sa eskwelahan, pero talagang siguro mulat lang siya sa mga nangyayari around and sa maling pamamalakad ng Pangulo nung panahon na yun. Noong panahong iyon, gaya ng kwento ng ilang bilanggong politikal, talagang mainit na sa mata ng gobyerno ang mga nangangahas na hamunin ang pamamalakad ng Pangulo. Palipat-lipat ng bahay talaga noong mga panahon na yun. Kasi, sabi prominent, isa siya talaga sa mga kilalang activist nung time na yon. And ang kwento ng mommy ko, yon dinakip. Tapos nawala siya for several days. Parang I think for a week. They had to go to almost all the camps here in Manila to search for him. Until yun nga, nakita naman. But he was, heavily tortured and everything. Na just like what others experienced. So, yun lang yung nakwento sa akin nung nadakip siya, no. And yun na, doon na nagsimula yung aming 4 na taon na every weekend dadalaw sa kanya. Well, ang natatandaan ko lang na kwento pa sa akin kasi wala pa ako noon. Yun nga, na-detain siya
for 7 years, total of 7 years, and 1971 to 73. So ito yung martial law time. And when I was 4 years old, from 1982 to 1986, as a yun nga, political prisoner. And well, ang alam kong sinasabing kaya siya kinulong, dahilan ng pagkakakulong niya ay lumalaban sa gobyerno or nag-expose ng mga maling na syempre hindi nagustuhan ng ating Pangulo, ganun. At dito umikot ang pagkabata ni Tony. Ito ang kanyang bersyon ng martial law bilang anak ng bilanggong politikal na pilit na ikinulong at inilayo sa pamilya. May limitation din in terms of hindi kami pwede magtagal. Like, yun yung ang saya sa loob kasi kompleto kami, magkakasama kami. Pero pag uwian na, parang ang hirap-hirap. Tapos, syempre dahil bata ako, I always ask him, but kailan ka ba uuwi? Yung ganon, na hindi niya masagot-sagot. Aminado si Tony na hindi pa ganoon kalalim ang kamalayan sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Kung tutuusin, 4 hanggang 8 taon lamang siya noon. Pero hindi pa rin niya maalis sa kanyang isipan na sa tuwing babalikan ang 4 na taon ng kanyang pagkabata, hindi talaga ito naging normal para sa kanya. Aware po ba kayo sa nangyayari nung time na yun na wala yung tatay niyo na hindi niyo kasama? Or ano po yung sinasabi ng magulang niyo sa inyo? Hindi pa ako masyado aware. Actually, sa school, I felt embarrassed kasi iniisip nila, ay nakakulong yung tatay, baka So alam po nila na kriminal, gano'n. Kasi hindi naman tinago ng mom ko. Nahiya ako sa school kasi pag may gatherings, wala yung tatay ko, hinahanap nila, tapos pag nalaman nila nakakulong, gano'n. So, yun. Gayunpaman, dahil maagang namulat sa balikong sistema at sa katarungan na hindi patas, bata pa lang ay matalas na ang konsepto ng tama ni Tony. At alam na niya sa sarili na ang kanyang ama ang nasa tama at si Marcos ang masama. Actually, nakapasok kami sa magagandang eskwelahan not because we can afford to, but the nuns, yung mga madre, ay sumuporta sa cause sa pinaglalaban ng mga political prisoners. So, that's their way of helping na papasukin yung mga bata sa mga eskwelahan nila. So, St. Teresa's College ako noon. And ganun yung experience. Hindi ako aware. Ang ko lang, galit ako kay Marcos kasi kinulong niya yung tatay ko. Ganun. Kasi, syempre, alam ko, mabuting tao yung tatay ko. Wala siyang masamang ginagawa. So, hindi ako pa talaga completely, fully aware kung bakit. No? So, later on ko na lang yun nalaman. But of course, whenever I join rallies, even at an early age, nakikita ko yung baho ng gobyerno, nakikita ko yung rason kung ba't namin ginagawa yon, kung ba't nakulong yung tatay ko, and bakit may mga biktima and everything. So, but syempre siguro nasa mababaw na pa lang yon, hindi pa later ko na lang din talaga na-realize or nalaman lahat. At dahil iba ang bersyon ng normal para kay Tony, nakahanap siya ng kanlungan sa mga kapwa-anak ng bilanggong politikal. Sa Campo Crame sa Quezon City, nakahanap ng komunidad hindi lamang si Sir Gani, ngunit maski ang kanyang mga anak. Sila kasi ang nagkakasama sa tuwing bumibisita sa kulungan. At sa labas naman, nariyan din ang mga taong naniniwala sa ipinaglalaban ng kanyang ama. At ang suporta na natanggap ng pamilya Serrano ang siyang nagtawid sa kanilang pamilya. Nagkaroon talaga ako ng second family sa Camp Crame. So ang mga kasama ko rin, mga naging kaibigan ko rin, ay mga anak din ng mga political prisoners. In school, yes, kasi siguro nakikita nila yung katotohanan o nakikita nila yung mga mali talagang nangyayari. So hindi naman ako siguro yung nabully or something. Meron man, I don't mind it. Hindi siya naging sa akin kasi siguro nandun din yung alam ko namang wala talagang mali. So, yeah, I had friends naman, and ang support system
din sa pamilya ay iba. As mentioned, may mga nuns na tumutulong sa amin, may mga NGOs na tumutulong sa amin, may mga friends lang, even not just from the Philippines but also abroad, na alam yung storya niya, alam yung pinagdaanan niya at alam yung pinaglalaban niya. So, I guess nakasurvive din kami. Even, lalo na yung nanay ko, siya lang yung nagtatrabaho, ganun-ganun. Natawid yung pag-aaral namin kahit mga nasa exclusive schools kami, ganun. Dahil sa suporta ngayon. Meron ng pro and anti. Meron ng, mulat, merong hindi. Ganun, hanggang ngayon naman, ganun pa rin tayo. Later ko na lang din talaga na-realize or nalaman lahat. Para sa isang bata, ang mga oras na buong pamilya sa loob ng kulungan ay kasiyahan. Pero sa tuwing uuwi sa tahanan, hindi maaalis na napapawi rin ito ang saya na naramdaman. At kapag sumasagi sa isip ni Tony na wala ang kanyang ama sa bahay na uuwian, mabilis siyang nababalot ng kalungkutan. Pero ang buhay para kay Sir Gani ay hindi natatapos dahil lang siya ay nakulong. Patuloy siyang namuhay at pinilit na umangkop sa kalagayan niya. Sa kondisyon na gaya ng kwento ng marami, ay hindi naman kanais-nais. Heavy smoker yun eh. So, and siguro that's their way of coping with the situation, no? Okay naman kasi nga marami sila. So parang may pamilya ka rin doon sa loob. And they were given a simple parang livelihood na gumagawa sila ng mga frames with these messages na about freedom or about ganun-ganun na binibenta outside. So nagkakaroon sila. Meron din silang liga doon. So yun din yung naalala ko nung bata ako eh. Chini-cheer ko siya sa liga kasi meron silang doon, basketball o kaya yung simpleng kantahan at inuman nila na kumakanta ng Beatles or mga makabayan songs, ganon. Yun yung mga nare-recall ko nung bata ako. Nagpatuloy ang buhay ng mga bilanggo sa loob ng kulungan. Dito rin na ang kanyang writing. Kasi he had a lot of time. So marami siyang books na doon niya sinulat lahat. Mga tula, mga kwento or mga realizations lang niya sa buhay. Kahit simpleng about sa puno lang ito o sa lang ito. So doon din siguro lumabas yung kanyang talent on writing. Na until before he died ay ginagawa niya ng At kasabay nito ay nagpatuloy din ang aktivismo. Meron siyang friends or family sa labas na pwedeng mag-relay ng message or probably share his experience and mga kaalaman niya on how we can help. At habang nakakulong, malakas ang panawagan para mapalaya ang mga political prisoners. Dahil ang mga naiwang pamilya sa labas ng mga bilanggo ang siyang nagdadala sa lansangan ng mga hinaing ng mga nasa loob. Well, with the limited kasi nga nandun siya sa loob, a lot of friends were visiting him. Probably they get his advice or anong alam mo dito, anong gagawin namin dito and all. So I think that's how. And also, since continuous yung campaign for his release, I think part of activism, you're making the people aware of what's happening. So, just letting them know of his condition, and not just him, a lot of political prisoners, and bakit sila nakakulong. So, yun, na-echo through us, through the family, through other organizations na tumutulong. Even media, I'm sure. So, ganon. Actually, hanggang ibang bansa, umugong yung campaign sa, sa release niya. At isa si Tony sa mga naging laman ng lansangan. Hindi na bago sa kanya ang protesta. At hindi na rin bago sa iba na makita ang kanyang muka sa mga kilusan. Kahit bata pa lang ako, I really took part
on campaigning for his release, no. I had this drawing kasi nga kung 4 to 8 years old, say I was like 6. Di ba parang drawing ka ng family? May bahay, may bundok, may sun, may ano. Ito ang drawing ko. Walls, barbed wires, mga soldiers, mga barrel, ganon. So, yon. Naano yun sa Panorama. I'm not sure if you're, Panorama magazine. Na include siya doon sa back part. Tapos, I also have a picture na umikot sa Canada and even sa Montreal, tsaka sa San Francisco. Pati sa ibang bansa nakaka-campaign din yun. So, na meron akong suot na Free My Daddy and nasa rally. Isang kuha lang yan ng, I think, a photographer na randomly, tapos gumawa lang ng article na pinaikot talaga. Through friends din to. Friends din niya yung parang tumulong sa pag-publish. 4 na taong nakulong si Sir Gani. Ang 4 na taong ito, katumbas ng 4 na taon na hindi niya nasubaybayan ang paglaki at araw-araw ng mga anak. Nang tanungin ko nga si Tony kung paano ito nakaapekto sa relasyon niya sa kanyang ama. Tapat namang sumagot si Tony na naging malayo rin talaga ang loob niya rito sa umpisa. Oo, kasi parang 4 na taon din yun, no? Na marami siyang na-miss eh. Yung ko sa school, nung sumayaw ako, nung yun. So, oo, kasi paglabas din niya, parang na-busy siya with, unang-una siguro yung maghanap ng hanap buhay, ganyan and all. Yeah, for a time, iba yung relationship ko with my mom tsaka sa kanya talaga. Kasi, merong years na wala siya, na most of the time wala siya. Para sa isang musmos, tinanong ko rin si Tony kung ano ba ang imahe sa kanya ng martial law. Siguro yung nagmamark lang talaga sa akin. Pag binabanggit ang martial law, ay yung mga ginawa ni Marcos talaga. Kasi siya naman talaga yung nandoon. No? At sa kanyang pagtanda, talaga namang nahubog si Tony ng mga pinaninindigan ng kanyang mga magulang. At walang nagturo nito. Walang ipinilit sa kanilang magkapatid. More of influence of parents because of what happened to them. No? Kasi even my mom naman, kahit na hindi naman siya nakulong or sa trabaho niya mismo as a human rights advocate, a social worker, and na naging aware ako. Mas naging aware ako sa kanila, galing sa kanila yung information than sa news, ganon. Kasi sa trabaho pa lang nila, nakikita ko na kung ano yung problema. Nakikita ko na yung kalagayan ng bayan. Yeah, I think it's more from them. More from what happened in the country or the leadership of people and siguro yung very clear yung sino yung nasa taas, sino yung nasa baba. Yung ganon ba? Yung merong yung mayaman, merong pahirap ng pahirap. So, siguro doon, more on doon kasi tsaka siguro yung human rights violations na hanggang ngayon nangyayari pa rin. Ayun, na later on, after ko rin mag-aral, I also work in an NGO na disappeared persons naman yung aming tinutulungan, no. Yun. At sa dulo ng karanasang ito, gaya ng karanasan ng maraming biktima ng batas militar,
Ang EDSA Revolution ay naging hudyat ng paparating na pagbabago, ng paglaya, hindi lamang sa kulungan para kay Sir Gani at sa iba pang bilanggong politikal, pero kalayaan sa banta sa buhay at kalayaan sa pangamba kung mayroon pa ba silang bukas na haharapin. Were you part po nung EDSA Revolution? Wala ako doon. Pero Kasi I was your only recollection? 9. I was only 9. Ang naaalala ko, yun nga, yung merong mga lumilipad sa, tora-tora ba yung tawag nila doon? Sabi ko, what's happening? Mayroon na bang gera? Parang ganon. And then, syempre, TV lang yung namin, to witness what happened in EDSA. So, the yellow ribbons, Pero the nandun po singing. ba si Sir Gani? Wala pa, nasa Krame pa lang nasa siya Krame noon. pa rin. Nakakulong pa siya noon, hindi pa siya na-release. But my mom, yes, she was there. And some relatives na jumoin doon. And ako, yun nga, sa TV lang naman kami nanonood noon. Kasi I was only 8 or 9. 8 kasi di pa pala ako nag-birthday. So 8. So only 8 noon. Actually, I had no idea na ma-release na pala siya after that. Kasi siguro hindi ko pa rin masyado talaga naiintindihan ng mga panahon na yun, ano nangyari. Pero, ang very clear sa akin, gustong patasikin si Marcos dahil nga sa mga ginagawa niya ng bad. And ako rin, parang, syempre bata kami, pinagpipray kami bago matulog. Yun din yung pinagpipray ko lagi, na parang bless all the people, especially those in need, except for Marcos and his family. Ganon talaga ako mag-pray, as in very, ganon ako kagalit sa kanya nung time na yun. Yun, so, lang ako nun kasi, bata pa, and, so, tuwan-tuwa rin ako nung nagkaroon na ng to free all political prisoners ng si Cory. Siya na yung president, iba na, and mapapalaya na yung tatay ko. So, I think yun yung pinaka memorable for EDSA sa akin kasi doon din siya napalaya. Doon na rin namin siya yung nakasama talaga sa bahay, every Yung day. dapat tatanungin ko, parang, what was it like for you nung mismong parang umuwi na siya, tas alam nyo na, ito na talaga, nakauwi na talaga? Very happy. So, talagang, baka umiyak pa nga yata ako nun. Oo, kasi talagang hindi ako makapaniwala na doon na, kasama na talaga namin siya. Hindi na siya, wala lang nakaharang sa kanya. Pwede na siyang pumunta kahit saan niya gusto. Pwede niya nang gawin kahit anong gusto niya. And siguro yung free from, kasi alam ko naman during detention, sila dyan Yung torture, tuloy-tuloy yun. Hindi, yung torture nga lang na makulong ka, di ka makalabas, di ba? That's already, na yun torture na yun So, yun yung I think, memorable din sa EDSA and parang one of my, happiest days nung nakasama na ulit namin siya. No, what was the for you, yung start na napatalsik na po si Marcos Sr.? Ano yung moment sa inyo na, tapos na nga yung martial law? Parang, what was the moment na naramdaman nyo na, okay, wala na, tapos na tayo dun sa era na yun? I think yung kasama ko na yung tatay ko at kasama na ng ibang pamilya ang tatay o asawa o anak nila, ganon. So, yun Tsaka, parang siguro full of hope lang at that time dahil kapapalit pa lang ng president. Pero, ang laking, para kang nabunutan ng ng tinik sa dibdib. Kasi galit na galit ka nga, di ba? Na parang, nawala yon dahil hindi niya na matutuloy yung mga ginagawa niya and hindi niya na mapagsasamantalahan yung mga tao. At sa pagtatapos ng panahon ng diktatorya, kasabay ng pagyakap ng demokrasya, ay pagyakap din sa mga alaala na dulot ng malagim na panahon ng batas militar. Ayun, medyo hard yun kasi
we need to document everything. So he has to go back to what happened to him nung na-capture siya, nung na-torture siya, and everything. Na ako rin yung tumulong sa kanya sa pag-aasikaso ng mga papers na yun. Pag-retrieve ng files na yun, yung statement niya and everything. So, actually hanggang ngayon moving on pa rin. Yung ano ba, yung hindi pa rin maalis-alis yung pain whenever pinag-uusapan, gano'n, yung kinos or nasayang na panahon na dapat magkakasama kami, mga gano'n. Maraming realizations. Pero siguro, I was still a student kasi nung time na yun. Ano lang, parang I know what my parents were doing. So, parang later on, parang sabi ko, gusto ko rin gawin yun. Yun nga po yung tatanungin ko. Kasi gusto ko rin gawin yun. Parang, but not to the point na makakulong ako. Kasi, syempre, definitely, or I don't know about you, baka may question po kayo na, syempre, you wanted a normal family. But at the same time, at a young age, you understood that what your parents were fighting for were right. Parang how do you reconcile with that? Actually, alam mo, hindi nila kami pinilit to have, to have the same advocacies, to be like this, be like that. Hinayaan kami sa gusto naming maging career o gusto naming gawin nung nakatapos na kami ng school. Ano naman, palagay ko, alam nila yung challenges na ano namin. So, ako, personally, ako yung nakaisip na probably ituloy kasi naniniwala ako sa mga pinaglalaban nila. So, at alam ko yung napag-aralan ko rin yung mga cases in the past, not just here in the Philippines, kasi regional yung NGO ko. So, alam ko ang kaso ng Indonesia, alam ko ang kaso ng East Timor, alam ko yung mga ganon. So, ang ano doon, na-realize ko na nandun din yung puso ko and yeah. Hindi ko rin naiwasang tanungin kay Tony kung paano nila hinarap ang kasalukuyang administrasyon sa pagbabalik ng isang Marcos sa mukha ng anak ng dating Pangulong Diktador. At tapat itong sinagot ni Tony. Parang bumalik din yung pain, pero andun yung napatasik na di ba? Parang tayo, iniwanan na natin yung yung nakaraang hindi maganda. Pero, ayun, bumalik ulit. Talaga, parang nabaksakan ka ng whatever. Kasi, syempre si Lenny yung binoto namin. And even my mom tried to get a post as vice mayor in Nueva Ecija. Na kay Lenny rin, under Lenny rin. So, yung pagkatalo niya, tsaka pagkapanalo ni BBM, medyo talagang again, and again. Parang hindi na natuto yung mga tao, ganun-ganun. Kulang ba yung trabahong ginawa namin, yung mga ganun-ganun. So, syempre nagkaroon ng feeling na nababalik ba tayo sa dati? Wala na ba talagang pag-asa? Ganun. Pero parang hindi naman pwedeng huminto rin. So, yun, live with lang siguro, or adjust on the current administration and see what Anyway, may mga taong pumapasok naman at nasa posisyon din na somehow nakakatulong. Marahil sa iba, isang bahagi lang ng kasaysayan ang martial law. Pero sa iba, ito ang kwento ng kanilang buhay.
Kaya gano'n na lang kung pahalagahan ng mga pamilya ng biktima ang kanilang kwento at naratibo. Sa pag-asang hindi na maulit ang malagim na pangyayaring ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas. I think it's very important because ituloy yung pagkwento, inform sa mga tao ng martial law. Una-una for it not to happen again. Next is for the people to know their rights. Pangatlo ay isaayos ang bansa in terms of equal opportunities or equal yung makuha nila yung karapat-dapat sa kanila, matulungan lalong-lalo na yung nangangailangan. And kasi pag sinabi mong martial law, leadership kasi yung tinitingnan din dyan kasi talagang binago niya lahat. Pero siguro yun din, pwede ring isang learning din sa yung sa leadership. But yeah, mukhang hindi pa rin tayo natututo kasi another Marcos is is in possession. So I think yun yung Tinapos ko ang panayam kay Tony sa pagtatanong kung paano siya hinubog ng karanasan ng ama at ng kanyang pamilya noong panahon ng batas militar. At litaw sa mga sagot niya kung paano nananalaytay ang mga paninindigan ni Sir Gani na kanyang niyakap at ngayoy ating kinapupulutan ng aral. Ako siguro, talaga ginamit niya talaga yung kanyang talino and experience sa pagtulong sa mga tao. Nawalan man siya ng 7 taon para gawin yon, para pagpatuloy yung ginagawa niya. Tinuloy naman niya yun after his release. And siguro, nakita ko talaga yung kagustuhan niyang makatulong kahit na alam niyang maririsk ang buhay niya. So talagang binigay niya yung buhay niya para sa pagtulong, no? Hindi lang sa farmers, hindi lang sa labor workers, hanggang later on, yung pagiging environmentalist niya, he's really thinking of everyone already, not just, grupong pili lang, no? So, yun, nakakatuwa yung, kasi pag nalaman mo rin yung kwento niya mula pagkabata, ang tatay niya, farmer, yung ganon. So, alam mo namang alam niya yung sinasabi niya and alam mong pinag-aralan niya. Noong 2019, pumanaw si Sir Isagani Gani Serrano sa sakit na cancer. Noong 2023, ginawaran siya ng pagkilala at napabilang sa bantayog ng mga bayani na nagbibigay galang at papuri sa mga martir at bayani na lumaban sa rehimeng diktador noong panahon ng martial law. At hanggang ngayon, nananatiling buhay ang kanilang mga alaala at sakripisyo. Noong nakaraang September 21, nakita natin ang libu-libong mga Pilipino sa lansangan at iisa ang ating sigaw at panawagan. Naway hindi tayo makalimot. Naway hindi natin ito hayaang maulit muli.